Malamig at tahimik ang hangin sa umaga ng Barangay Tala. Dahan-dahang bumababa ang puting ulap mula sa mga dalisdis ng bundok makiling, tinatakpan ang mga bubong ng yero ng mga bahay na nakahanay sa kahabaan ng pangunahing kalsada. Sa gitna ng manipis na hamog, lumalanghap ang samyo ng mainit na sabaw na nagmumula sa isang maliit na karinderya sa kanto ng palengke. Ang gotohan ay pag-aari ng mag-asawang sina Cardo at Elena, na araw-araw nagbubukas ng kanilang paninda, bago pa man sumikat ng lubusan ang araw. Ang munting pwesto ay itinayo mula sa pinagsamang pagod at pangarap nilang dalawa. Ang bubong nito ay gawa sa lumang yero. Ang mga dingding na kawayan ay nagsisimula ng kumupas ang kulay, at sa harapan nito ay may nakasabit na tablang kahoy na may nakasulat na, Goto Espesyal ni Cardo. Simple lamang ang lugar ngunit halos palaging puno ng tao. Ang mga taga na yon, mga tricycle driver, at mga estudyante ay madalas na dumaraan upang humigop ng isang mangkok ng mainit na goto bago magsimula sa kani-kanilang mga gawain. Si Cardo ay kilala bilang isang lalaking palakaibigan at magalang. Sa tuwing babatiin niya ang isang mamimili, ngumingiti siya kahit na ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod. Bihira siyang magsalita tungkol sa kanilang buhay mag-asawa. Minsan, uupo lamang siya malapit sa kalan habang pinagmamasdan ang apoy na marahang sumasayaw. Si Elena, ang kanyang asawa, ay isang babaeng mahinahon na masipagtumulong. Siya ang naghahanda ng mga sahog, naghihiwa ng luya at bawang, at matyagang nagsisilbi sa mga customer. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit madalas itong nanginginig kapag ang kanyang ina ay dumarating sa gotohan. Si Aling Teresita ay isang babaeng nasa katanghalian ng kanyang edad, matigas at prangka. Siya ay nakatira sa isang maliit na bahay na hindi kalayuan sa gotohan at madalas na dumadalaw upang tingnan kung paano tumatakbo ang negosyo ng kanyang anak at manugang. Sa simula, maayos ang kanilang relasyon. Si Aling Teresita pa nga ang nagbigay ng puhunan upang makapagsimula si Cardo sa pagtitinda ng goto. Umaasa siyang mayaahon ng kanyang manugang si Elena sa isang mas magandang buhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magbago ang lahat. Ang gotohan na dating dinarayo ay unti-unting humina. Sa kabilang kanto ng palengke, isang bagong lugawan ang nagbukas, na may modernong kariton at makukulay na anunsyo. Nabawasan ang kanilang mga suki, bumagsak ang kita. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, madalas na dumarating si Aling Teresita at tinatanong ang pinagbentahan. Tumataas ang kanyang boses, na nagiging sanhi upang mapayuko si Elena sa hiya sa harap ng mga mamimili. Si Cardo ay nananatiling tahimik, pinipigilan ang sarili upang hindi mapikon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, isang damdamin ng pagkadismaya at galit ang unti-unting nabubuo, na pilit niyang itinatago. Nais niyang igalang bilang haligi ng tahanan, ngunit palagi niyang nararamdaman na minamaliit siya. Si Aling Nelia, ang kanilang kapitbahay sa tapat, ay madalas na nakakakita ng tensyon. Alam niyang hindi masamang tao si Aling Teresita, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay matalim. Alam din niyang si Cardo ay hindi isang taong may walang hanggang pasensya. Isang umaga, nang matumal ang benta, narinig ni Aling Nelia ang mga boses mula sa loob. Malakas ang boses ni Aling Teresita at si Elena ay marahang umiiyak. Ilang sandali pa, lumabas si Aling Teresita na may galit sa mukha. Sumunod si Cardo pagkaraan ng ilang minuto. Umupo siya sa isang bangkong kahoy sa harap ng gotohan, nakatingin sa kawalan. Sinubukan siyang kausapin ni Mang Kiko, ang tricycle driver na naghihintay ng pasahero. Ngunit si Cardo ay ngumiti lamang ng pilit at yumuko. Gabi-gabi, sinusubukan ni Elena na pakalmahin ang kanyang asawa. Alam niyang kabutihan lang ang hangad ng kanyang ina, ngunit ang paraan nito ay madalas na nakakasakit. Kapag tahimik na ang lahat, naupo si Elena sa kusina, nakatingin sa malaking kaldero kung saan nila pinapakuluan ang goto. Ang mainit na singaw ay umaakyat sa hangin, ngunit ang puso niya ay nanlalamig. Ipinagdarasal niya na sana ay manumbalik ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Nang hapong iyon, dumilim ang langit at umalinggaw ang tunog ng kampana para sa orasyon. Umuwi si Cardo dala ang mga sangkap para sa goto mula sa palengke. Nililinis ni Elena ang mga mesa at sinalubong siya ng isang maliit na ngiti. Ngunit bago pa sila makapag-usap, lumitaw si Aling Teresita sa pintuan, may dalang bayong at seryosong mukha. Pumasok siya sa kusina at sinuri ang mga sangkap sa mesa.
Kaunti lang itong laman loob, sabi niya sa mataas na tono. Nagnenegosyo ka ba o naglalaro? Hindi pa bumabalik ang puhunan pero palaging ganito ang kita. Nanahimik si Cardo. Sinubukan ni Elena na mamagitan ngunit lalong lumakas ang boses ng kanyang ina. Bumigat ang hangin sa loob ng gotohan. Mula sa labas, narinig ang ihip ng hangin na may dalang amoy ng ulan. Si Aling Nelia na napadaan ay sumulyap. Nakita niya ang tatlo na nakatayo sa loob na may tensyon sa kanilang mga mukha. Naramdaman niyang may hindi magandang mangyayari, ngunit pinili na lamang niyang magpatuloy sa paglalakad. Nang gabing iyon, pagkatapos magsara, umupo si Cardo sa harap ng gotohan. Ang ilaw mula sa kanilang gasera ay gumigewang-gewang dahil sa ihip ng hangin. Mula sa di kalayuan, maririnig ang huni ng mga palaka sa palayan. Lumabas si Elena na may dalang isang tasa ng kape at umupo sa tabi niya. Matagal silang kapwa walang imik. Sa wakas, nagsalita si Cardo ng mahina, sinabing pagod na siya. Pakiramdam niya ay palagi siyang sinisisi at itinuturing na walang kakayahan. Yumuko si Elena, ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak. Alam niyang nasasaktan ang kanyang asawa, ngunit ayaw din niyang kalabanin ang kanyang ina. Ang singaw mula sa kusina ay patuloy na umaalpas, isang hudyat na handa na ang kanilang goto para sa kinabukasan. Dahan-dahang nagsimulang pumatak ang ulan. Tumama ito sa bubong na yero, lumilikha ng tunog na nakakapagpakalma, ngunit may kasamang lungkot. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng maliit na gotohan na tila payapa, isang binhi ng galit ang dahan-dahang tumutubo, na unti-unting bumubura sa kapayapaan ng munting pamilya sa Barangay Tala. Ilang linggo ang lumipas mula sa huling pagtatalo, halos gabi-gabi ay bumubuhos ang ulan sa Barangay Tala, nagdadala ng lamig na tumatagos sa buto. Sa gitna ng madilim na panahon, lalong dumalang ang mga customer sa gotohan ni Cardo. Mas madalas na nagkukumpulan ang mga tao sa bagong lugawan malapit sa palengke na may maliwanag na ilaw at komportabling upuan. Si Cardo ay nakatanaw lamang mula sa malayo. Nakatayo siya sa harap ng kanyang halos walang taong tindahan, hawak ang isang malaking sandok. Sa bawat pagdaan ng isang potensyal na customer na hindi humihinto, sumisikip ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi nagkukulang sa sarap ang kanyang goto, ngunit ang kanyang tindahan ay tila kulang sa pang-akit. Sinubukan ni Elena na aliwin ang kanyang asawa. Sinasabi niyang ang grasya ay hindi magkakamali ng pinupuntahan at magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi sapat para pakalmahin ang puso ni Cardo na sa bawat araw ay lalong napupuno ng galit. Nagsimula siyang manahimik. Kahit sa oras ng hapunan, halos hindi na siya nagsasalita. Isang umaga, dumating si Mang Kiko sa gotohan. Umorder siya ng isang mangkok ng goto at umupo sa mahabang bangko malapit sa pinto. Nang makitang tulala si Cardo, marahan siyang nagsalita na ang pasensya ang pinakamainam na kasama para sa isang taong sinusubok. Tumango lamang si Cardo. Alam niyang mabuti ang intensyon ni Mang Kiko, ngunit ang mga salitang iyon ay parang hangin sa kanyang pandinig. Nang hapong iyon, dumating si Aling Teresita na may dalang isang supot ng gulay at ilang piraso ng tokwa. Inilapag niya ito sa mesa at sinimulang suriin ang talaan ng benta. Maliit ang halaga, hindi sapat kahit para sa pang-araw-araw na puhunan. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Cardo ng matalim at nagtanong, bakit lalong humihina ang benta? Maikli ang sagot ni Cardo na ang masamang panahon ang dahilan kung bakit tinatamad ang mga taong lumabas. Suminghal si Aling Teresita. Tumingin siya kay Elena at sinabing ang mga ganoong dahilan ay hindi makakatulong sa pag-unlad ng negosyo. Binanggit niya ang pangalan ng kanyang manugang sa Batangas na matagumpay na nakapagbukas ng mamihan at may bago ng motorsiklo. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Cardo na parang malamig na patalim. Yumuko siya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang panga. Pinagmasdan ni Elena ang dalawang taong pinakamamahal niya na nagpapalitan ng matatalim na katahimikan. Nais niyang magsalita ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Simula nang dumalas ang pagdalaw ng kanyang ina, palaging tensyonado ang kapaligiran sa bahay. Maging ang mga bata sa kapitbahay na dati mahilig maglaro sa harap ng gotohan ay bihira nang lumapit dahil sa bigat ng pakiramdam. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Cardo sa kusina. Ang madilim na ilaw ay nagpapabanaag ng anino ng kanyang katawan sa dingding na kawayan.
Sa harap niya ay nakalatag ang gilingan ng karne na araw-araw nang ginagamit sa paghahanda ng mga sahog. Ang tunog ng ulan sa labas ay lalong lumalakas, ngunit sa loob ng bahay ay tanging ang tunog ng kanyang paghinga ang naririnig. Naalala niya ang lahat ng sinabi ni Aling Teresita. Ang mga salita tungkol sa kanyang kabiguan, tungkol sa hiya na tila nakadikit sa kanyang mukha. Lumapit si Elena na may dalang kumot at isang tasa ng mainit na salabat. Umupo siya sa tabi ng kanyang asawa nang walang imik. Tanging ang tunog ng ulan ang namamagitan sa kanila. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Elena na ang kanyang asawa ay nagtitimpi ng malaking galit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Cardo at sinabing pagsubok lamang ang lahat ng ito, na kailangan nilang manatiling magkasama upang malampasan ito. Tumango si Cardo ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Kinabukasan, habang sumisilip ang araw sa likod ng hamog, sinubukan ni Cardo na magbukas ng gotohan ng mas maaga. Umaasa siyang may mga customer na darating bago pumunta sa palengke, ngunit mabagal ang takbo ng oras at nanatiling walang laman ang mga bangkong kahoy. Tanging si Aling Nelia ang dumaan upang bumili ng 2 supot para iuwi. Tiningnan niya si Cardo nang maihabag at nag-iwan ng ilang salita ng pag-alo. Nang dumating ang hapon, dumating muli si Aling Teresita. Nagdala siya ng balita na tumaas ang presyo ng karne at mahirap nang makakuha ng sangkap. Pinayuhan niya si Cardo na maging mas masipag at huwag masyadong umasa sa swerte. Ang tono ng kanyang boses ay matalim na muling nagpainit sa sitwasyon. Tinitigan siya ni Cardo ng namumulang mata, ngunit nagtimpi pa rin. Pagkaalis ni Aling Teresita, sinubukan ni Elena na pakalmahin ang kanyang asawa. Sinabi niyang nag-aalala lamang ang kanyang ina, hindi para ibagsak siya. Hindi sumagot si Cardo. Tinitigan lamang niya ang kalan na may maliit na apoy. Sa kanyang isipan, isang kakaibang damdamin ang lumitaw, isang halo ng hiya, galit at kawalan ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang sitwasyon. Lalong kumaunti ang mga customer. Maging si Mang Kiko na dati madalas dumalaw ay dumalang na dahil madalas na binabaha ang kalsada. Sabi ni Aling Nelia, nagsisimula nang maging interesado ang mga taga-nayon sa lasa ng bagong lugawan sa palengke. Narinig ni Cardo ang balitang iyon na may malamig na ekspresyon. Isang gabi, natagpuan ni Elena ang kanyang asawa na mag-isang nakaupo sa beranda. Hawak niya ang isang baso ng malamig na kape na hindi na nagalaw. Umupo si Elena sa tabi niya at marahang sinabi na marahil ay maaari muna nilang isara ang gotohan hanggang sa gumanda ang sitwasyon. Lumingon si Cardo at matagal na tinitigan ang kanyang asawa. Mahirap basahin ang kanyang mukha. Sinabi niya ang pagsasara ng gotohan ay katumbas ng pagsuko at hindi niya hahayaang isipin ng mga tao na siya ay isang talunan. Mula ng gabing iyon, may nagbago sa kalooban ni Cardo. Mas naging masipag siya sa pagtatrabaho, ngunit lalong naging madilim ang kanyang mukha. Sa tuwing nakikita niyang dumadaan ang ina ni Elena sa harap ng gotohan, naninigas ang ekspresyon ni Cardo. Napansin ni Aling Nelia ang pagbabagong iyon. Minsan pa nga ibinulong niya sa isang kapitbahay na ang maliit na bahay na iyon ay tila nag-ipon ng isang bagyo na handang sumabog anumang oras. Sa gitna ng tunog ng ulan at amoy ng kumukulong sabaw ng goto, nanatiling tahimik ang bahay. Ngunit sa likod ng marupok na dingding na kawayan, ang hiya at galit ay unti-unting lumalaki, tulad ng isang baga sa ilalim ng abo. Isang baga na balang araw ay magliliyab at tutupukin ang lahat ng walang awa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi pa rin tumitila ang ulan at halos tuwing umaga ay nababalot ng makapal na hamog ang kalangitan ng Barangay Tala. Bukas pa rin gaya ng dati ang gotohan ni Cardo, ngunit ang sigla sa loob nito ay wala na. Ang mabangong singaw ng sabaw ay tila hindi na nakakapagpainit ng puso. Nagtatrabaho sina Cardo at Elena nang walang gaanong imikan. Si Elena ngayon ay mas madalas na nakatingin sa pinto sa tuwing may maririnig na yabag sa labas. Natatakot siyang biglang sumulpot ang kanyang ina at muling pagalitan ang kanyang asawa. Ngunit ang takot na iyon ay hindi mapipigilan ang katotohanan. Isang tanghali, habang medyo maraming tao sa gotohan, dumating si Aling Teresita na may dalang bayong na puno ng mga sangkap. Mukha siyang pagod, marahil dahil sa paglalakad mula sa kanyang bahay na medyo paakyat. Walang emosyon siyang binati ni Cardo. Inihanda niya ang isang upuan, ngunit dumiretso si Aling Teresita sa likuran at binuksan ang takip ng kaldero.
Tinikman niya ang sabaw ng goto at marahang umiling. Sabi niya, kulang sa lasa. Sinubukan ni Elena ng ngumiti, ngunit ang ngiti niya ay pilit. Ilang customer ang nagtatakang tumingin. Ang dating masiglang kapaligiran ay biglang naging alanganin. Tiningnan ni Cardo ang kanyang asawa at bumulong na sana huwag magsalita ang kanyang ina sa harap ng maraming tao. Ngunit hindi narinig ni Aling Teresita. Patuloy siyang nagsalita sa malakas na tono. Sinabi niyang hindi marunong magtimpla si Cardo at dapat na ipaubaya na lamang kay Elena ang pag-aasikaso sa kusina. Hirap na pinigilan ni Cardo ang sarili. Yumuko siya at dahan-dahang isinara ang kaldero, saka naglakad patungo sa harap ng gotohan. Ngunit ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Napansin ito ni Elena at agad niyang inalalayan ang kanyang inapalabas upang hindi na lumala ang sitwasyon. Sa labas ng gotohan, umiihip ang hangin na may dalang amoy ng basang lupa. Tinitigan ni Aling Teresita ang kanyang anak at sinabing gusto lamang niyang tumulong. Tumango si Elena, ngunit nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nararamdaman na naiipit siya sa pagitan ng kanyang asawa at ina. Mahal niya silang pareho, ngunit sa bawat araw ay lalong bumibigat ang pasanin. Nang gabing iyon, pagkatapos magsara ng gotohan, nakaupo si Cardo sa kusina na may madilim na mukha. Maingat na lumapit si Elena. Nagdala siya ng isang plato ng kanin at inaya siyang kumain. Ngunit nanatiling tahimik si Cardo. Mahina niyang sinabi na pakiramdam niya ay hindi na siya ang lalaki sa sarili niyang tahanan. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Elena ng matagal. Gusto niyang mag-alo, ngunit bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mali. Sa labas, lalong lumakas ang buhos ng ulan. Ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa bubong na yero ay umaalingaw-ngao sa isang walang lamang timba sa sahig. Ang kusina na karaniwang mainit ay napuno ng malamig na hangin. Sa ilalim ng madilim na ilaw, tiningnan ni Elena ang kanyang asawa na parang isang estranghero. Ang mukha na dati puno ng sigla ay ngayon ay tila matigas at malamig. Sa mga sumunod na araw, lalo silang nagkalayo. Madalas na mag-isang pumupunta si Cardo sa palengke at mas gabi na umuuwi kaysa dati. Sinubukan siyang tanungin ni Elena, ngunit palaging maikli ang kanyang sagot. Nagsimula siyang hindi makatulog sa gabi dahil sa pag-aalala na may masamang mangyayari. Isang hapon, habang ang langit ay nagsisimulang magkulay kahel, nakita ni Elena na muling dumarating ang kanyang ina. Nais niya itong pigilan, ngunit nauna na itong buksan ang pinto ng gotohan. Si Cardo ay kasalukuyang gumigiling ng karne, ang kanyang mga kamay ay puno ng arina at pawis. Nang makita ang kanyang biyenan, sandali siyang huminto. Umupo si Aling Teresita nang walang imik at pinagmasdan si Elena na abala sa kusina. Pagkaraan ng ilang minuto, sinimulan niyang tanungin ang kita. Walang emosyon na sumagot si Cardo. Muling nagreklamo si Aling Teresita na ang perang ipinapadala sa kanya ay lalong lumiliit, samantalang kailangan niya ito para pambili ng gamot. Ang tono ng kanyang boses ay mataas, kaya't mabilis na lumapit si Elena. Sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon sa pagsasabing pag-uusapan nila ito ng maayos mamaya. Ngunit ang salitang maayos ay walang kahulugan sa isang silid na puno na ng galit. Tinitigan ni Aling Teresita si Cardo ng matalim at sinabing mula nang ikasal kay Elena, lalo lamang naghirap ang buhay ng kanyang anak. Tiningnan siya ni Cardo pabalik. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa pagpigil sa emosyon na matagal na niyang kinikimkim. Sinabi niya sa mababang boses na huwag sanang magsalita si Aling Teresita ng ganoon sa harap ni Elena. Ngunit hinamon pa siya nito. Sinabi niyang ang katotohanan ay hindi maitatago, na alam ng lahat na pahina na ang kanilang gotohan, na pagod na siyang tumulong nang walang nakikitang pagbabago. Natahimik ang lahat ng ilang segundo. Tanging ang tunog ng kumukulong kaldero sa kusina ang maririnig. Nakatayo si Elena sa gitna, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa kanyang ina patungo sa kanyang asawa. Alam niyang ang pag-uusap na ito ay magtatapos ng masama. Inilapag ni Cardo ang sandok ng malakas sa mesa. Ang tunog ng metal ay umalinggaw sa maliit na silid. Tumayo siya at lumabas ng gotohan. Tinawag siya ni Elena, ngunit hindi siya huminto. Mula sa labas, narinig ang kanyang mabibigat na yabag pababa sa daan patungo sa palayan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena.
Nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang walang tigil na ulan. Balisa ang kanyang puso sa pag-iisip sa kanyang asawa na hindi pa umuuwi. Sa di kalayuan, nakasindi pa ang ilaw sa bahay ni Aling Nelia. Muntik na siyang pumunta doon upang humingi ng payo, ngunit nag-atubili siya. Yumuko na lamang siya at nanalangin na sana ay maging maayos ang lahat kinabukasan. Ngunit ang pag-asang iyon ay masyadong marupok. Kinabukasan, pagsikat ng araw, umuwi si Cardo na may itsurang pagod. Hindi siya gaanong nagsalita, tinitigan lamang ang walang laman na gutuhan, at mahinang sinabi na marahil ay hindi na talaga para sa kanila ang swerte. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa na mailuhang namumuo sa mata. Nais niyang sabihin na ang kapalaran ay maaaring baguhin ng pasensya, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng katahimikan. Sa labas, muling bumaba ang hamog mula sa dalisdis ng bundok, tinatakpan ang nayon ng kulay abong lambong. At sa likod ng hamog na iyon, may isang maliit na baga na nagsisimulang magliyab sa puso ng isang lalaking nawalan ng pag-asa. Mula ng araw na iyon, may nagbago sa pagkatao ni Cardo. Hindi na siya ang lalaking mahilig ngumiti sa mga customer o bumati sa mga batang dumadaan sa harap ng gotohan. Ang kanyang tingin ay madalas na blanko, na para bang ang kanyang isip ay lumilipad kung saan. Ang gotohan na dati masigla ay ngayon ay tila malungkot kahit na ang pinto nito ay nananatiling bukas. Nakikita ni Elena ang pagbabagong iyon araw-araw. Mas madalas ng tahimik ang kanyang asawa, bihirang magsalita maliban kung tungkol sa negosyo. Pagsapit ng gabi, madalas siyang nakaupo sa harap ng bahay, nakatingin sa madilim na kalangitan ng walang imik. Mahirap basahin ang kanyang mukha, isang halo ng pagod, galit at kawalan ng pag-asa. Si Aling Nelia na nakatira sa tapat ay minsan ay bumabati mula sa kabilang kalsada. Sinusubukan niyang magbiro, ngunit si Cardo ay marahan lamang na tumatango. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-nayod na ang tindero ng goto ay may mabigat na problema. Ngunit, walang sinuman ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga dingding na kawayan. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Nagising si Elena dahil sa isang ingay mula sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad, hinawi ang kurtina, at nakita ang kanyang asawa na nakaupo sa isang silyang kahoy, nakatitig sa gilingan ng karne. Ang liwanag mula sa gasera ay nagpapanipis sa anino ng kanyang mukha. Sa kanyang kamay ay may isang baso ng kapeng malamig na. Mahina siyang tinawag ni Elena, ngunit hindi lumingon si Cardo. Pagkaraan ng ilang sandali, saka lamang siya nagsalita na ang kanyang buhay ay wala ng direksyon. Pakiramdam niya ay nabigo siya bilang asawa at hindi na niya kayang dalhin ang kahihiyan dahil sa palaging pagkukumpara sa kanya sa iba. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Elena. Sinubukan niyang yakapin ang kanyang asawa, ngunit nanatiling matigas at tahimik si Cardo. Kinabukasan, kinausap ni Elena ang kanyang ina. Umaasa siyang medyo luluwag ang puso ni Aling Teresita at titigilan na ang pagdiin kay Cardo. Maingat siyang nagkwento, ayaw niyang masaktan ang damdamin ng ina. Ngunit, sinabi lamang ni Aling Teresita na gusto lamang niyang magising sa katotohanan at magbago ang kanyang manugang. Hindi niya alam na ang matatalim niyang salita ay mas malalim na sumugat sa puso ni Cardo kaysa sa inaakala niya. Sa bahay, mag-isang nakaupo si Cardo. Tinititigan niya ang daanang lupa sa harap ng bahay na maputik dahil sa ulan. Dumaan si Mang Kiko sakay ng kanyang tricycle at kumaway. Ngunit tiningnan lamang siya ni Cardo nang walang reaksyon. Sa kanyang puso, sumibol ang inggit. Naiinggit siya sa mga taong malayang nakakatawa, na hindi iniisip ang utang, na hindi kailangang harapin ang pangungutya araw-araw. Nang hapong iyon, dumaan si Aling Nelia na may dalang pinakbet at sambal. Alam niyang nahihirapan ang pamilya ni Cardo. Umupo siya sandali at nakipagkwentuhan. Si Cardo ay nagpasalamat lamang sa mahinang boses. Pagkaalis ni Aling Nelia, sinabi ni Elena na may mga tao pa ring nagmamalasakit sa kanila. Tumango si Cardo, ngunit walang kislap sa kanyang mga mata. Nang sumunod na gabi, isang maliit na pagtatalo ang muling naganap. Sinuri ni Elena ang talaan ng benta at may nakitang kulang sa pera. Dahan-dahan siyang nagtanong, ngunit sinigawan siya ni Cardo. Sinabi niyang kasalanan lahat ito ng ina ni Elena, na patuloy na nanghihingi kaya't nagugulo ang kanyang isip. Ang malakas na boses na iyon ay nagpalingon sa kapitbahay. Umiyak si Elena at pumasok sa kwarto.
Mula ng gabing iyon, naging mas tahimik si Elena. Patuloy siyang tumutulong sa gutuhan, ngunit madalas siyang nakikitang tulala. Natatakot siya sa tuwing nakikita niyang malungkot ang kanyang asawa. Sa kanyang mga panaginip, madalas niyang nakikita ang mukha ng kanyang ina at asawa na magkatalikod, hindi nagtitinginan. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang bangin na lalong lumalawak. Ilang araw ang lumipas, dumating si Aling Teresita. Walang pasabi, nagdala siya ng isang sakong arina at ilang sangkap para sa goto. Sinalubong siya ni Elena ng isang pilit na ngiti. Ngunit, si Cardo na nakaupo sa harap ay walang sinabi. Nang subukan siyang kausapin ni Aling Teresita, malamig na sumagot si Cardo. Naging alanganin ang sitwasyon. Sinabi ni Aling Teresita na gusto lamang niyang tumulong upang magpatuloy ang gotohan. Ngunit para kay Cardo, bawat salita mula sa bibig ng kanyang biyenan ay isang panunuya. Yumuko siya para magtimpi, ngunit namumula ang kanyang mga mata. Mabilis na ipinasok ni Elena ang kanyang ina sa loob upang kumalma ang kanyang asawa. Pagkaalis ni Aling Teresita, nakita ni Elena ang kanyang asawa na matagal na nakatayo sa harap ng pinto. Muling nagsimulang umulan, binabasa ang maliit na bakuran sa harap ng gotohan. Lumapit si Elena, ngunit naglakad palayo si Cardo patungo sa hardin sa likod bahay ng walang imik. Nakatayo siya sa ilalim ng isang matandang puno ng bayabas, nakatingin sa madilim na langit. Binasa ng ulan ang kanyang mukha, ngunit hindi siya umalis. Nang gabing iyon, hindi natulog si Elena. Naghintay siya sa pagbabalik ng kanyang asawa habang nananalangin. Nang sa wakas ay pumasok si Cardo sa bahay bago magmadaling araw, basang-basa ang kanyang damit at namumugto ang kanyang mga mata. Umupo siya sa isang silya ng walang imik. Lumapit si Elena at pinunasan ang kanyang balikat ng tuwalya. Nais niya itong yakapin, ngunit dahan-dahang tumayo si Cardo at pumasok sa kwarto ng walang anumang salita. Sa mga sumunod na araw, lalong nanlamig ang samahan sa bahay. Ang mga customer ay lalong dumalang. Tinanong minsan ni Mang Kiko kung bakit maputla si Cardo, ngunit sinabi lamang ni Cardo na masama ang kanyang pakiramdam. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Elena na ang sakit ng kanyang asawa ay hindi sa katawan, kundi sa isang pusong puno ng galit at pagkadismaya. Gabi-gabi ay lumilipas ng tahimik. Minsan naririnig ni Elena ang kanyang asawa na nagsasalita mag-isa sa kusina na parang nagrereklamo sa hangin. Natatakot siya ngunit naaawa rin. Nais niyang kausapin ang kanyang asawa mula sa puso. Ngunit sa tuwing susubukan niya, luha lamang ang lumalabas. Sa labas ng bahay, nag-iingay ang mga kuliglig. Sa loob, ang puso ng dalawang tao ay lalong nagkakalayo. Walang sinuman ang nakakaalam na ang katahimikang kanilang iniingatan ay nagiging isang madilim na bangin na handang lunukin ang lahat. Bumuhos ang ulan mula pa kaninang umaga. Ang kulay abong mga ulap ay nakabitin sa ibabaw ng mga buro ng barangay tala na nagbibigay ng mas madilim na pakiramdam sa nayon. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang bintana ng gotohan. Agad na humampas sa kanyang mukha ang malamig na hangin. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa silya sa harap na may blangkong tingin. Ang isang tasa ng kape sa kanyang kamay ay malamig na. Halos wala ng customer ang kanilang gotohan. Isa o dalawang tao na lang ang minsa ay dumaraan, mas dahil sa awa kaysa sa kagustuhang bumili. Sa kabilang banda, lalong dumarami ang tao sa bagong lugawan sa palengke. Sa tuwing maririnig ni Cardo ang balitang iyon mula sa mga customer, ang kanyang puso ay tila nasusunog. Pakiramdam niya ay talunan siya, hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang lalaking nawalan ng amor proprio. Nang hapong iyon, muling dumating si Aling Teresita. Kagagaling lamang niya sa bahay ng kanyang kamag-anak sa bayan ng Los Baños at may dalang maliit na pasalubong para sa apo ng kapitbahay. Pagpasok sa gotohan, agad niyang tiningnan ang mga natirang sangkap sa mesa. Dahan-dahan siyang umiling habang sinasabing masyado ng kaunti ang karne at malabnaw na ang sabaw. Si Cardo na nakaupo malapit sa kalan ay tahimik na nakatingin sa ina ni Elena. Sinubukan ni Elena na ibahin ang usapan sa pamamagitan ng pag-aalok ng mainit na tsaa. Ngunit patuloy na nagsalita si Aling Teresita, unti-unting tumataas ang kanyang boses. Tinanong niya kung bakit bumaba ang benta at kung bakit nabawasan ang perang ipinadala sa kanya ngayong buwan.
Maikli ang sagot ni Cardo na matumal ang customer at mahal ang bilihin, ngunit hindi naniwala si Aling Teresita. Sinabi niyang palaging ganoon ang dahilan mula pa noon. Pinagbintangan niya si Cardo na hindi marunong humawak ng pera. Si Elena na kanina pa nakatayo sa tabi ay sinubukang magpakalma. Ngunit lalo pang tumalim ang mga salita ng kanyang ina. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Aling Teresita ay sumasampal sa puso ni Cardo. Yumuko siya, sinusubukang magtimpi. Ngunit nang sabihin ni Aling Teresita na kung iba ang napangasawa ni Elena, marahil ay mas madali ang buhay nito, biglang tumayo si Cardo. Namumula ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay matalim na parang baga. Nagulat si Elena at agad na pumagitna sa kanila. Ngunit, ang emosyon ni Cardo ay hindi na mapigilan. Tiningnan niya si Aling Teresita at sinabi sa mabigat na boses na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit anumang gawin niya ay palaging itinuturing na mali. Naging tensyonado ang sitwasyon. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig na mabilis na tumatama sa bubong na yero. Sumagot si Aling Teresita ng matatalim na salita na ang isang tunay na lalaki ay hindi basta-basta sumusuko. Humakbang si Cardo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinigilan ni Elena ang kanyang braso habang tumutulo ang luha. Biglang may narinig na malakas na tunog. Isang mangkok ang nahulog mula sa mesa at nabasag sa sahig. Napasigaw si Elena. Ang mga piraso ng mangkok ay nagkalat sa pagitan ng kanilang mga paa. Tinitigan ni Aling Teresita si Cardo nang may galit at saka tumalikod patungo sa pinto. Bago lumabas, sinabi niyang simula bukas ay hindi na siya makikialam. Pagkasara ng pinto, ang silid ay tila nawala ng laman. Ang singaw mula sa kaldero ng goto ay patuloy na umaalpas, ngunit walang init sa loob nito. Tumayo si Cardo ng ilang sandali, saka umupo sa silya na nakatakip ang mga kamay sa mukha. Mabigat ang kanyang paghinga. Lumapit si Elena at lumuhod sa harap niya, ngunit marahan siyang itinulak ni Cardo. Sinabi niyang itinuturing siyang walang silbi ng lahat, kabilang na ang pamilya ng kanyang asawa. Sinubukan ni Elena na magpaliwanag, sinasabing pagod lamang ang kanyang ina, ngunit ayaw makinig ni Cardo. Sinuntok niya ang mesa gamit ang kanyang kamay hanggang sa mahulog ang mga kutsara at mangkok sa ibabaw nito. Nagulat si Aling Nelia na nagluluto sa kabilang bahay dahil sa ingay. Lumingon siya sa direksyon ng gotohan at nakarinig ng iyak. Nang gabing iyon, lalong lumakas ang ulan. Paminsan-minsan ay kumikidlat na nagpapaliwanag sa maliit na bakuran sa harap ng bahay. Nakaupo si Elena sa kusina habang nakatingin sa saradong pinto ng kwarto. Mula sa loob ay maririnig ang mga yabag, naglalakad pabalik-balik si Cardo. Minsan ay may maririnig na tunog ng bagay na nahuhulog, minsan ay mahabang katahimikan lamang. Bandang hating gabi, isang malakas na tunog ng tumaob na silya ang narinig. Tumakbo si Elena sa kwarto at nakita si Cardo na nakaupo sa sahig na may namumulang mga mata. Nagsasalita siya mag-isa, sinasabing hindi na niya kaya ang mabuhay sa kahihiyan. Umiiyak na niyakap siya ni Elena. Sinabi niyang mayroon pa silang isa't isa, na lahat ay maaaring ayusin kung magpapatawaran. Nanahimik si Cardo at dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang asawa. Ngunit, ang yakap na iyon ay malamig. Ang kanyang tingin ay blanko, tulad ng isang taong nawala ng direksyon. Alam ni Elena na may nilalabanan ang kanyang asawa sa loob ng kanyang sarili. Isang bagay na hindi niya kayang tulungang pigilan. Kinabukasan, nagsimulang kumalat sa mga residente ang balita tungkol sa ingay sa bahay ni Cardo. Ikinuwento ni Aling Nelia na kagabi ay nakarinig siya ng tunog ng basag at iyak. Ang ilang kapitbahay ay tumango lamang na may pag-aalala. Matagal na nilang alam na may problema sa pamilyang iyon, ngunit hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Bukas pa rin ang gotohan sa araw na iyon, ngunit hindi maraming customer. Nagtrabaho si Cardo nang walang imik. Sinubukan ni Elena ng umiti, ngunit namumugto ang kanyang mga mata. Mula sa kusina, ang singaw ng sabaw ng goto ay patuloy na umaakyat sa hangin, nagdadala ng masarap na amoy na karaniwang nagugutom sa mga tao. Ngunit para sa kanila, ang singaw na iyon ay nagpapaalala lamang sa gabing puno ng luha na katatapos lamang. At sa likod ng lahat ng katahimikan na iyon, ay isang bagay na dahan-dahang tumutubo sa dibdib ni Cardo. Isang sakit na nagiging paghihiganti. Isang kahihiyan na nagiging pagnanais na patunayan ang sarili.
Hindi alam ni Elena na sa likod ng tahimik na mukha ng kanyang asawa ay nabubuo ang isang madilim na plano na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Huminto ang ulan pagsapit ng tanghali. Dahan-dahang luminaw ang kalangitan ng barangay tala, ngunit nananatiling malamig ang hangin. Sa harap ng gotohan, nagpundo ang tubig sa daan ng lupa. Ang mga dahon ng bayabas sa bakuran ay nagpapatak ng natirang ulan na tila marahang umiiyak. Sa loob ng bahay, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa maliit na silid. Nakaupo si Cardo sa isang silyang kawayan malapit sa pinto. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga matang pagod ay nakatingin sa kawalan. Naghanda si Elena ng simpleng almusal, ngunit walang kumain. Mula nang maganap ang malaking pagtatalo kagabi, bihira nang magsalita si Cardo. Tila nawalan na siya ng ganang mabuhay. Dumaan si Aling Nelia kaninang umaga na may dalang ilang gulay. Maingat niyang kinumusta si Elena. Sumagot lamang si Elena na maayos ang lahat. Ngunit sa kanyang mga mata, alam ni Aling Nelia na may isang sugat na hindi binibigkas. Hindi na siya nangahas na magtanong pa at nagpaalam na lamang, nag-iwan ng paalala na mag-ingat sila sa isa't isa. Nang tanghaling iyon, lumabas ng bahay si Cardo. Naglakad siya sa maliit na daan patungo sa palengke ng walang imik. Pinanood siya ni Elena mula sa bintana hanggang sa mawala ang anino ng kanyang asawa sa kanto. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kawalan na tila nawalan ng ilaw ang kanilang bahay. Sa palengke, matagal na nakatayo si Cardo sa harap ng tindahan ng karne. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binibilang ang pera sa kanyang bulsa. Bumili siya ng kaunting mas maraming karne kaysa sa dati, saka naglakad pa uwi nang hindi lumilingon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa kanyang isipan ay naglalabanan ang pagkadismaya at galit. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Elena na may pag-aalala sa mukha. Sinubukan niyang ayain ang asawa na sabay silang kumain. Ngunit, umupo lamang si Cardo sa harap ng kalan at nagsindi ng apoy. Ang apoy ay nag-reflect sa kanyang mga mata na nagbibigay ng matalim na tingin. Tahimik siyang pinanood ni Elena, nararamdaman na may kakaiba sa kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, lalong naging tahimik si Cardo. Hindi na siya nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Bukas pa rin ang gotohan, ngunit naninigas ang kapaligiran. Madalas na sinusubukan ni Elena na magsimula ng maliliit na usapan upang hindi maging tensyonado ang sitwasyon. Ngunit, maikli lamang ang sagot ni Cardo. Nagtatrabaho siya na parang isang makina, naghihiwa ng karne, gumigiling, at sumasandok ng sabaw ng walang ekspresyon. Isang hapon, palihim na dumating si Aling Teresita. Gusto niyang humingi ng tawad para sa nagdaang pagtatalo. Nagulat si Elena nang makita ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng pinto. Tumingin siya kay Cardo na nakaupo sa loob. Walang sinabi ang kanyang asawa, sumulyap lamang sandali at saka umiwas ng tingin. Maingat na pumasok si Aling Teresita. Nagdala siya ng mainit na turon at inilapag sa mesa. Umiti si Elena, umaasang ang pagdating ng ina ay magiging simula ng kapayapaan. Ngunit nanatiling malamig ang kapaligiran. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Sinubukan ni Aling Teresita na magsimula ng usapan. Nagkwento siya tungkol sa palayan sa likod bahay na sinimulan ng taniman ulit at tungkol sa isang kapitbahay na may sakit. Ngunit hindi sumagot si Cardo. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan na sinabi ni Aling Teresita na pinagsisisihan niya ang kanyang mga sinabi. Inamin niyang hindi niya intensyon na maliitin ang kanyang manugang, gusto lamang niyang itulak ito na maging mas matatag sa buhay. Tinitigan ni Cardo ang sahig ng walang imik. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang ina sa ilalim ng mesa, umaasang luluwag ang sitwasyon. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang kumulo ng malakas ang tubig sa kaldero ng goto. Ang tunog nito ay tila nagpapahiwatig ng isang tensyon na hindi maipaliwanag. Tumayo si Cardo, pinatay ang kalan, at lumabas ng walang anumang salita. Tinitigan ni Aling Teresita ang likod ng kanyang manugang napapalayo. Nalungkot siya. Sinabi niya kay Elena na marahil ay sobra na siyang nakikialam. Nangako siyang hindi nadadalaw ng madalas upang bigyan sila ng espasyo. Yumuko si Elena, pinipigilan ang iyak. Alam niyang tapat ang kanyang ina, ngunit masyado ng malalim ang sugat sa pagitan nila. Pagkaalis ng kanyang ina, matagal na nakaupo si Elena sa silya sa kusina.
Narinig niya ang boses ng kanyang asawa mula sa likod bahay. Ang tunog ng marahang yabag ay may kasamang tunog ng tubig na tumutulo mula sa bubong. Tinawag niya ito ngunit walang sagot. Dahan-dahang bumaba ang gabi, nagdadala ng lamig na tumatago sa dingding na kawayan. Habang naghahanda si Elena ng hapunan, hindi pa rin pumapasok si Cardo. Hinanap niya ito sa likod bahay at nakita ang kanyang asawa na nakaupo sa ilalim ng puno ng bayabas. Tulad na nakaraang gabi, umuulan ng ambon, ngunit hindi gumagalaw si Cardo. Tinititigan niya ang madilim na langit na para bang naghahanap ng sagot na hindi kailanman darating. Lumapit si Elena at ipinatong ang kumot sa kanyang balikat. Mahina niyang sinabi na mahirap talaga ang buhay, ngunit walang kailangang kamuhian. Dahan-dahan lamang na tumango si Cardo. Sa kanyang mga mata, may namumuong luha na hindi mula sa ulan. Bumulong siya na gusto na niyang matapos ang lahat upang wala ng kahihiyan, wala ng boses na minaliit siya. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang asawa. Sinabi niya maaari pa nilang ayusin ang kanilang buhay, na hindi niya kailangan ng yaman, kundi kapayapaan lamang. Matagal siyang tinitigan ni Cardo, saka tumayo at pumasok sa bahay ng walang imik. Nang gabing iyon, hindi natulog si Elena. Tinitigan niya ang maliit na apoy sa kusina hanggang sa mamatay ito. Sa mahabang katahimikan, narinig niya ang mga yabag ni Cardo sa kwarto, pabalik-balik na parang isang taong balisa. Mula sa labas, ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng bayabas ay parang mahinang bulong na nakakapangilabot. Walang sinuman ang nakakaalam na sa gabing iyon, sa gitna ng hangin at ambon, ang puso ng isang lalaki ay lalong lumulubog sa kadilimang siya mismo ang lumikha. Kakaiba ang itsura ng kalangitan sa barangay Tala ng gabing iyon. Mababang nakabitin ang mga itim na ulap, tinatakpan ang mga bituin na tila may itinatagong lihim. Dahan-dahang umihip ang hangin, dala ang amoy ng basang lupa at ang tunog ng mga dahon ng bayabas na nagkikiskisan sa likod bahay. Sa loob ng maliit na bahay, nakaupo si Elena malapit sa kusina. Halos patay na ang apoy sa kalan, nag-iiwan lamang ng maliliit na kumikinang na baga. Narinig niya ang mga yabag ng kanyang asawa sa kwarto, pabalik-balik. Ang mga hakbang ay mabigat at wala sa ritmo, na parang may pinipigilan sa loob ng kanyang puso. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang dulo ng kanyang damit. Kumakabog ang kanyang dibdib ng walang dahilan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa gabing iyon ay iba ang pakiramdam sa kanilang bahay, masyadong tahimik, masyadong malamig. Maging ang huni ng mga kuliglig sa labas ay tila lumalayo. Sinubukan niyang tumayo at lumapit sa kwarto, ngunit nag-aalangan ang kanyang mga hakbang. Mula sa likod ng pinto, maririnig ang tunog ng mabigat na paghinga. Mahina siyang tumawag, ngunit walang sumagot. Tanging ang tunog ng silyang dahan-dahang inuurong at muling katahimikan. Bumalik si Elena sa kusina. Nagsalin siya ng maligamam na tubig sa isang baso at nagplanong gumawa ng tsaa. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsasalin ng asukal. Sa kanyang puso, ipinagdarasal niyang sana ay maging maayos ang lahat kinabukasan. Naniniwala pa rin siyang titila ang bagyo kung mananatili silang magkasama. Biglang may kumatok sa harap ng pinto. Nagulat si Elena. Mahina ang katok ngunit malinaw itong narinig sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan siyang naglakad at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo si Aling Nelia na may hawak na payong. Balisa ang kanyang mukha. Sinabi ni Aling Nelia na nakita niya si Aling Teresita na naglalakad patungo sa kanilang bahay ilang minuto na ang nakalipas. Gusto niyang tiyakin kung totoong dumating si Aling Teresita sa gitna ng gabi at ambon. Nagulat si Elena dahil hindi pa nagpasabi ang kanyang ina. Sumagot siyang hanggang sa sandaling iyon ay hindi pa dumarating ang kanyang ina. Nag-aalinlangan si Aling Nelia. Tumingin siya sa madilim na kalsada at sinabing baka nagkamali lamang siya ng tingin. Bago umuwi, nag-iwan siya ng paalala na mag-ingat si Elena dahil kakaiba ang pakiramdam ng gabi. Tumango lamang si Elena at isinara ang pinto. Pagkatapos noon, mabagal ang takbo ng oras. Nakaupo si Elena sa silya habang hawak ang tasang ng tsaa na nagsisimula ng lumamig. Sa labas, lalong lumakas ang hangin. Ang kortina sa bintana ay marahang gumagalaw na para bang may dumaan sa labas. Pumikit si Elena at huminga ng malalim. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, ngunit lalong lumakas ang kanyang takot.
Ilang minuto ang lumipas, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Cardo na may mabibigat na hakbang. Maputla ang kanyang mukha, pagod ang kanyang mga mata, ngunit sa likod nito ay may isang tingin na hindi pa nakikita ni Elena dati. Naglakad siya patungo sa kusina ng walang imik. Tinawag siya ni Elena, ngunit hindi sumagot ang kanyang asawa. Kumuha lamang siya ng tubig at naghugas ng kamay sa isang timba. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, tulad ng isang taong nawalan ng malay. Pagkatapos, tinitigan niya ang halos patay na baga sa kalan at mahinang sinabing malapit nang matapos ang lahat. Hindi naintindihan ni Elena ang ibig niyang sabihin. Tumayo siya malapit sa mesa at akmang lalapit. Ngunit huminto ang kanyang mga hakbang nang makita ang mukha ng kanyang asawa na napaka-estranghero. Tila huminto ang oras. Ang tunog ng ulan sa labas ang naging tanging ritmo na naririnig sa pagitan nila. Napakahaba ng gabing iyon. Walang tawanan, walang usapan, tanging katahimikan ang nakabitin sa hangin. Nang mag-alas 11 na, sinubukan ni Elena na isara ang gotohan. Tiniyak niyang maayos na ang lahat ng gamit, saka pinatay ang ilaw sa kusina. Ngunit nang papasok na siya sa kwarto, lumingon siya sa mesa at may nakitang nagpakabog sa kanyang dibdib. Sa mesa, may isang luma at maruming tela na pag-aari ng kanyang ina, ang telang madalas nitong dalhin tuwing tutulong sa gotohan. Basang-basa ito at marumi na parabang nahulog sa lupa. Kinuha niya ito na may nanginginig na kamay. Tumingin siya kay Cardo na nakatayo malapit sa pinto. Ngunit yumuko lamang ang kanyang asawa. Sinubukan ni Elena na magtanong, ngunit hindi lumabas ang kanyang boses. Alam niyang may hindi tama, ngunit hindi siya nangahas na magtanong pa. Ang asawang kilala niya ay tila nawala na, napalitan ng isang taong malamig at malayo. Sa labas, muling bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat sa malayo sa ibabaw ng burol na nagpapaliwanag sa tahimik na bakuran. Pumikit si Elena, pinipigilan ang mga luhang hindi na mapigilan. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyayari, ngunit sa kanyang puso ay may isang masamang kutob na mahirap ipaliwanag. Pagsapit ng madaling araw, ang bahay ay nalunod sa isang kakaibang katahimikan. Wala nang yabag, wala nang usapan, tanging ang amoy ng sabaw ng goto, mula sa maghapon ang bahagyang naamoy, kasama ang amoy ng basang lupa. Sa pagdating ng umaga, hindi na magiging pareho ang barangay tala. May nagbago sa maliit na bahay sa gilid ng daan. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng mga salita, ngunit mag-iiwan ng isang marka na mananatili ng matagal sa puso ng sinumang nakakilala sa pamilyang iyon. Sumilip ang araw sa likod ng hamog ng umaga. Mahalumigmig pa rin ang hangin sa barangay tala matapos ang ulan kagabi. Nag-aawitan ang maliliit na ibon sa mga sanga ng bayabas. Ngunit ang tunog ay tila malayo na parang nanggagaling sa ibang mundo. Ang gotohan ni Cardo ay nakatayo pa rin sa gilid ng daan. Ngunit sa umagang iyon, iba ang kapaligiran. Ang kortinang kawayan sa bintana ay nakasara pa. Hindi pa bukas ang pinto at walang amoy ng sabaw na karaniwang pumupuno sa hangin. Nagkatinginan ang ilang kapitbahay na dumadaan. Nagtataka sila kung bakit ang gotohan na karaniwang maingay na mula pa madaling araw ay ngayon ay tahimik. Lumabas si Aling Nelia mula sa kanyang bahay na may dalang basket ng gulay. Matagal niyang tinitigan ang gotohan. Hindi mapakali ang kanyang puso. Lumapit siya at tumawag, ngunit walang sumagot. Tanging ang tunog ng tandang na tumitilaok mula sa malayo ang narinig. Nakaupo si Elena sa sahig ng kusina. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa malamig na kaldero. Mula pa kaninang madaling araw, hindi pa siya nagsasalita. Magulo ang kanyang buhok, maputla ang kanyang mukha. Sa harap niya ay isang baso ng tsaa na hindi nagalaw. Lumilipas ang oras, ngunit ang kanyang isip ay natigil sa nakaraang gabi. Naaalala lamang niya ang mga kislap ng liwanag, ang tunog ng ulan, at ang anino ng kanyang asawa na tahimik na nakatayo malapit sa pinto. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa tuwing susubukan niyang tumayo. Pakiramdam niya, ang lahat ng pinagdaanan niya ay isang masamang panaginip na hindi natatapos. Gusto niyang umalis sa bahay na iyon, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakakadena sa sahig. Mula sa labas, may mga yabag na papalapit. Lumitaw si Aling Nelia sa harap ng pinto at marahang kumatok. Nagulat si Elena, saka nagmamadaling tumayo.
Sinubukan niyang umiti, ngunit hindi maitago ng kanyang mukha ang pagkabalisa. Nagtanong si Aling Nelia kung maayos lang ba ang lahat dahil hindi pa nakikita ng mga tao si Cardo mula pa kagabi. Napalunok si Elena. Sinubukan niyang sumagot, ngunit paos ang kanyang boses. Sinabi niyang maagang pumunta sa palengke ang kanyang asawa. Tumango si Aling Nelia kahit na may pagdududa pa rin sa kanyang mukha. Bago umalis, sinabi niyang kung kailangan niya ng tulong, huwag mag-atubiling kumatok sa kanyang bahay. Marahan lamang na tumango si Elena. Pagkaalis ni Aling Nelia, muling umupo si Elena sa silya malapit sa bintana. Mula sa siwang ng kawayan, nakita niya ang mga bata na nagtatakbuhan sa kalsada habang nagtatawanan. Ang kanilang mga boses ay lalong nagpapasakit sa kanyang puso. Tumingin siya sa langit at nagtanong sa kanyang sarili, bakit kailangang magbago ang lahat ng ganoon kabilis? Hindi nagbukas ang gutuhan sa araw na iyon. Napakabagal ang takbo ng oras. Pagsapit ng tanghali, ilang residente ang nagsimulang magtipon sa harap ng bahay, nagbubulungan. Nagtataka sila kung bakit nananatiling sarado ang bahay. May nagsasabing baka may sakit si Cardo. Mayroon ding nagbubulong na kagabi ay may nakitang isang tao na naglalakad sa paligid ng bahay. Kahit malakas pa ang ulan, ang isang maliit na nayon tulad ng tala ay mabilis na nag-iingat ng balita. Sa loob ng ilang oras, ang kwento ay nagpalipat-lipat na. Mayroong pag-uusisa, ngunit mayroon ding takot. Ang mga tao ay maaari lamang manghula. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa likod ng mga dingding na kawayan. Sa loob ng bahay, nakaupo pa rin si Elena. Blanko ang kanyang tingin, ngunit dahan-dahang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay may kasalanan siya sa maraming bagay, sa kanyang ina na marahil ay nadismaya, sa kanyang asawa na nalunod sa galit, at sa kanyang sarili na hindi nagawang panatilihin ang kapayapaan sa kanilang munting tahanan. Nang hapon, dumating si Kapitan Berto kasama ang dalawang residente. Gusto nilang tiyakin ang sitwasyon. Binuksan ni Elena ang pinto na may mabibigat na hakbang. Ang kanyang mukha ay parang isang taong hindi natulog ng isang gabi. Nagtanong si Kapitan Berto, maayos lang ba ang lahat? Sumagot si Elena na hindi lamang maganda ang kanyang pakiramdam. Tiningnan ni Kapitan Berto ang magulong bahay. Nakita niya ang kaldero, basang tela, at isang tumaob na silya. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Tinapik lamang niya ang balikat ni Elena at nagpaalala na huwag niyang pasanin ang lahat ng mag-isa. Minsan daw, kailangan ng tao ang iba para mabuhay. Tumango si Elena at sinubukang umiti kahit basa ang kanyang mga mata. Pagsapit ng gabi, sinindihan ni Elena ang gasera sa kusina. Ang maliit na apoy ay sumasayaw sa loob ng salamin, nagpapakita ng kanyang anino sa dingding. Sa labas, nagsimulang muling marinig ang huni ng mga kuliglig. Tila nais ng kalikasan na isara ang araw na puno ng lihim. Mag-isa siyang nakaupo, nakatingin sa baga sakalan. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Naalala niya ang simula ng kanilang pagsasama. Noong madalas pang tumawa si Cardo, noong nangangarap silang magkaroon ng mas malaking bahay, noong bawat mangkok ng gotong kanilang ibinebenta ay puno ng pag-asa. Ngayon, lahat ng iyon ay nawala, tanging katahimikan ang yumayakap sa kanya. Sa katahimikan ng gabing iyon, yumuko si Elena at nanalangin. Hindi siya nangahas humingi ng marami, tanging lakas na harapin ang anumang darating. Alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay, ngunit umaasa siyang may pagkakataon pa para itama ang lahat ng pagkakamali. Mula sa labas, marahang umihip ang hangin, dala ang mahinang tunog mula sa mga puno. Tila ang barangay tala ay nakikidalamhati, nararamdaman ang bigat ng katahimikan sa maliit na bahay na iyon. 3 araw nang sarado ang gotohan. Ang barangay tala na karaniwang masigla ay ngayon ay tila malungkot. Sa tuwing may dumadaan sa harap ng bahay ni Cardo, ang tablang kahoy na may nakasulat na Goto Special ay nakasabit pa rin ng tagilid. Nagsisimula ng kumupas ang kulay nito dahil sa ulan. Wala na ang amoy ng sabaw na karaniwang umaalpas tuwing umaga. Tanging ang malamig na hangin at pag-uusisa ang nakabitin sa puso ng mga residente. Si Aling Nelia, na pinakamalapit na kapitbahay, ang unang nakapansin sa pagbabago. Madalas siyang nakatayo sa kanyang bakuran habang nakatingin sa gotohan. Ilang beses niyang sinubukang kumatok, ngunit walang sumasagot.
Minsan, nakikita niya ang anino ni Elena sa likod ng kurtina. Ngunit kapag tinatawag, nananatiling tahimik si Elena. Ang balita tungkol sa biglaang pagsasara ng gotohan ay nagsimulang kumalat sa buong nayon. May nagsasabing may sakit sila. Mayroon ding nagbubulong na umalis si Cardo para magtrabaho sa malayo nang walang paalam. Tuwing hapon sa kapihan malapit sa barangay hall, pinag-uusapan ito ng mga tao na maihalong pagdududa. Sinubukan ni Kapitan Berto na pakalmahin ang mga residente. Sinabi niyang hindi dapat magkalat ng haka-haka nang hindi alam ang katotohanan. Ngunit, mahirap kontrolin ang pag-uusisa ng tao. Lalo na sa isang maliit na nayon, bawat pangyayari ay madaling maging kwento. Nang hapong iyon, nakaupo si Elena malapit sa bintana. Naririnig niya ang mahinang boses ng mga taong nag-uusap sa labas ng bakod. Masakit sa puso, ngunit hindi niya sila masisisi. Alam niyang ang kanyang pananahimik ay nagdulot ng maraming tanong. Hindi pa lamang siya handang magpaliwanag ng anuman. Sa loob ng bahay, lalong naging madilim ang kapaligiran. Ang mga kaldero sa kusina ay puno na ng alikabok. Ang gilingan ng karne ay nababalutan ng isang lumang tela. At sa isang sulok ay naroon pa rin ang sirang-silyang kahoy. Sa tuwing nakikita niya ito, sumisikip ang kanyang dibdib. Naaalala niya ang lahat ng nangyari sa lugar na iyon. Mula sa tawanan hanggang sa pag-aaway. Sa gabi, mas malakas ang huni ng mga kuliglig. Madalas nagising si Elena, nakaupo sa silya sa kusina habang nakatingin sa bintana. Minsan, pakiramdam niya ay may naririnig siyang mga yabag sa labas, ngunit kapag lumingon siya, hangin lamang ang naroon. Hindi niya alam kung ito ay katotohanan o guni-guni lamang. Isang umaga, muling dumating si Aling Nelia, dala-dala ang isang mangkok ng lugaw. Sinabi niyang lalong pumapayat si Elena at kailangan nitong kumain. Sa mahinang boses, tinanong din niya kung gusto ni Elena ng tulong sa muling pagbubukas ng gotohan. Matagal na tinitigan ni Elena ang lugaw sa kanyang kamay, saka umiling. Sabi niya, hindi pa po ako handa. Hindi pinilit ni Aling Nelia. Sinabi lamang niyang lahat ng tao ay nadadapa, ngunit kailangang magpatuloy ang buhay. Ang mga salitang iyon ay halos nagpaiyak kay Elena. Pagkaalis ng kanyang kapitbahay, tahimik siyang umupo habang nakatingin sa sahig. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ang mga salitang iyon, ngunit ang kanyang mga hakbang ay tila nakatali sa madilim na nakaraan. Lumipas ang mga araw, mabilis nagbago ang panahon sa tala, minsan umuulan, minsan maaraw. Ngunit, ang kalagayan ng puso ni Elena ay nanatiling kulay abo. Bihira na siyang lumabas ng bahay, paminsan-minsan lamang upang magsampay ng damit sa likod bahay. Ang mga batang dumadaan ay minsan ay nagbubulungan habang nakaturo sa bahay, saka tatakbo palayo na may maliit na tawa. Isang hapon, muling dumating si Kapitan Berto. Nagdala siya ng balita na ilang residente ay nagsisimula ng mag-alala dahil bihira nang makita si Elena. Pinayuhan niya si Elena na makipag-ugnayan sa mga kapitbahay upang hindi siya lamunin ng kalungkutan. Yumuko si Elena at marahang sinabing kailangan lamang niya ng panahon. Tumango si Kapitan Berto at nag-iwan ng ilang pagkain sa kusina. Nang gabing iyon, matagal na tinitigan ni Elena ang mga pagkaing iyon. Naantig siya dahil may mga tao pa ring nagmamalasakit. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon na sa bawat paghihirap, palaging may kamay na handang tumulong. Minsan lang, masyadong abala ang tao sa sariling sakit kaya't hindi napapansin ang tulong na iyon. Pagsapit ng hating gabi, muling umulan. Isinara ni Elena ang bintana at umupo sa sahig malapit sa kalan. Ang maliit na apoy ay sumasayaw sa likod ng salamin ng gasera. Ang tunog ng ulan sa bubong na yero ay nagdala ng mga lumang alaala noong mahilig pang kumanta si Cardo habang gumigiling ang karne. Pumatak ang luha ni Elena nang hindi niya namamalayan. Tinitigan niya ang malaking kaldero sa kusina na ngayon ay isang tahimik na bagay na lamang. Sa labas, umihip ang hangin, dala ang mga tuyong dahon sa bakuran. Mula sa labas, mukhang payapa ang barangay tala. Ngunit sa likod ng kapayapaan na iyon, ang mga bulong at tanong ay patuloy pa ring umaalinggaw sa puso ng mga residente, tungkol sa gotohan na dati masigla, tungkol sa mag-asawang dati ilaging masaya, at tungkol sa isang kapalaran na hindi na malinaw. Tumingin si Elena sa madilim na langit mula sa maliit na bintana sa kusina.
Huminga siya ng malalim at bumulong sa kanyang sarili na kailangan niyang bumangon. Marahil hindi ngayon, ngunit balang araw. Alam niyang hindi hihinto ang buhay dahil lamang sa isang pagkakamali, kahit na ang anino nito ay marahil hindi na mawawala magpakailanman. Sa labas, huminto ang ulan. Dahan-dahang bumaba ang manipis na hamog sa pagitan ng mga bahay. Sa ikalayuan, mas maagang narinig ang tilaok ng tandang, na tila nagbabalita na darating na ang bukang liwayway. At sa likod ng kurtina ng bahay na iyon, isang babae ang nakaupo pa rin, naghihintay ng isang maliit na liwanag na maaaring maglabas sa kanya mula sa mahabang kadiliman. Iba ang pakiramdam ng umaga sa Barangay Tala sa araw na iyon. Nakabitin pa rin ang hamog sa mga puno. Ngunit ang sinag ng araw ay dahan-dahang tumatago sa mga siwang ng dahon. Ang sabay-sabay na tilaok ng mga tandang ay nagpapahiwatig na nagpapatuloy ang buhay kahit na ang puso ng ilan ay hindi pa gumagaling sa sugat. Binuksan ni Elena ang bintana ng kanyang bahay sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Dahan-dahang pumasok ang sariwang hangin, dala ang amoy ng lupa at ng mga bulaklak ng bayabas na nahulog sa bakuran. Matagal siyang nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa mapusyaw na asul na kalangitan. Sa isang saglit, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakita ito ni Aling Nelia mula sa kabilang kalsada. Ngumiti siya, gumaan ang loob dahil sa wakas ay nagsisimula ng magbukas ang kanyang kapitbahay. Naglakad siya patungo sa bahay ni Elena na may dalang dalawang tasa ng mainit na salabat. Binuksan ni Elena ang pinto at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Umupo sila sa mga silyang kawayan sa beranda. Nagkwento si Aling Nelia tungkol sa buhay sa palengke, sa kanyang anak na nagsisimula ng mag-aral, at sa panahon ng anihan na malapit nang dumating. Matyagang nakinig si Elena, paminsan-minsan ay tumatango. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit sa kanyang mga mata ay makikitang nasisiyahan siya sa pagkakaroon ng kasama. Sinabi ni Aling Nelia na madalas siyang kinukumusta ng mga residente. Marami ang gustong tumulong ngunit hindi alam kung paano. Yumuko si Elena, tinitigan ang dulo ng kanyang mga daliri. Nahiya siya dahil masyado siyang nagkulong sa sarili. Sa mahinang boses, sinabi niyang marahil ay susubukan niyang muling buksan ang gotohan kahit hindi na kasing laki ng dati. Nang marinig iyon, lumapad ang ngiti ni Aling Nelia. Sinabi niyang tutulong siya sa paghahanda ng mga sangkap at siguradong tutulong din ang ilang mga ina sa palengke. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa dibdib ni Elena. Pagkatapos ng matagal na panahon, muli niyang naramdaman ang pagmamahal na nakakapagpakalma. Ilang araw ang lumipas, kumalat sa nayon ang balita na muling magbubukas ng maliit na gotohan si Elena. Ilang residente ang dumating upang tumulong sa paglilinis. Ang mga kabataan ay muling pininturahan ang tablang kahoy. Habang si Aling Nelia ay nagdala ng mga kaldero at kagamitan sa kusina na magagamit pa. Nakatayo si Elena sa gitna ng gotohan na dahan-dahang nabubuhay muli. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagwawalis ng sahig. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang damdamin ng pasasalamat na mahirap ipaliwanag. Hindi niya inaasahan na ang mga taong dati dumadaan lamang ay ngayon ay nag-aalok ng tulong upang muling itayo ang kanyang buhay. Dumating din si Kapitan Berto ng hapong iyon. Nagdala siya ng mga sangkap para sa goto mula sa palengke at sinabing bawat pagsisikap na may mabuting intensyon ay makakahanap ng daan. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ni Elena at nagpaalala na huwag matakot na magsimulang muli. Sa kanyang mga mata, nakita ni Elena ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang tiwala. Gabi bago muling buksan ang gotohan, nakaupo si Elena sa kusina. Ang maliit na apoy sa kalan ay nagre-reflect ng kulay kahel na liwanag sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang malaking kaldero na dati isaksi sa saya at lungkot ng kanilang pagsasama. Sa kanyang puso, bumulong siyang sa pagkakataong ito, gusto niyang mabuhay ng mas payapa, walang galit at walang puot. Kinabukasan, muling nagbukas ang gotohan. Hindi malaki, naghahain lamang ng ilang mangkok ng goto at mami. Ngunit, muling narinig ang tunog ng kutsara na tumatama sa mangkok. Isang tunog na matagal na niyang hinahanap. Ilang customer ang dumating. Ang ilan ay dahil sa pag-uusisa, ang ilan ay dahil sa pananabik sa dating lasa na kasama nila tuwing umaga. Tumulong si Aling Nelia sa pagsisilbi.
Ngumingiti siya sa bawat customer at minsan ibinibiro si Elena para hindi kabahan. Sinuklian ito ni Elena ng isang tapat na tawa, isang bagay na halos nakalimutan na niya kung paano gawin. Sa katahimikan, naramdaman niyang siguradong magiging masaya ang kanyang ina kung makikita siyang matapang na tumatayo muli. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang tumindi ang sikat ng araw. Ang maliit na gotohan ay tila masigla tulad ng dati. Huminto ang mga estudyante upang bumili ng goto. Ang mga tricycle driver ay nagpapahinga habang humihigop ng mainit na sabaw. Ang sitwasyong iyon ay nagdala ng init na matagal nang nawala. Nang dumating ang hapon, isinara ni Elena ang gotohan na may ngiti. Pinanood niya ang paglubog ng araw sa likod ng burol at nakaramdam ng kapayapaan. Sa kanyang puso, mayroon pa ring sugat, ngunit ngayon ay hindi na ito dumudugo. Natutunan niyang ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kabigat ang pasanin, kundi kung gaano katatag ang puso para muling humakbang. Nang gabing iyon, nakaupo si Elena sa beranda habang nakatingin sa langit na puno ng bituin. Marahang umihip ang hangin, dala ang tunog ng mga batang nagtatawanan mula sa malayo. Pumikit siya sandali at nanalangin. Nagpasalamat siya sa bawat taong tumulong sa kanya, sa pangalawang pagkakataon na ibinigay ng Diyos, at sa maliit na tapang na tumubo sa kanyang puso. Sa maliit na bahay sa gilid ng daan, nagsimulang muling tumibok ang buhay. Ang simpleng gotohan ay hindi na isang lugar na puno ng mapapait na alaala, kundi isang simbolo ng pag-asa. Sa likod ng amoy ng sabaw, may isang kwento ng pagbagsak, pagsisisi, at pagbangon ng isang babae na dahan-dahang natagpuan ang kahulugan ng pasensya at katapatan. Naging mas payapa ang mga araw para kay Elena. Ang maliit na gotohan sa gilid ng daan ay muling napuno ng tawanan at ng nakakapagpakalmang amoy ng mainit na sabaw. Kahit simple, unti-unti itong naging bahagi muli ng buhay ng mga residente ng Barangay Tala. Tuwing umaga bago sumikat ang araw, sinisindihan na ni Elena ang kalan. Ang manipis na usok mula sa kahoy ay umaakyat sa hangin, isang hudyat na handa na ang gotohan para sa bagong araw. Nagtatrabaho siya na may mas magaan na puso. Wala nang galit, wala nang luha, tanging ang pagnanais na mabuhay ng payapa. Halos araw-araw ay dumarating si Aling Nelia para tumulong. Minsan siya ang naghahanda ng sangkap, minsan siya ang nagbabantay ng gotohan kapag pumupunta si Elena sa palengke. Itinuturing niya si Elena na parang kapatid. Ang ibang residente ay nagsimula na ring dumalaw, hindi lamang para kumain, kundi para makipag-usap, kumustahin siya, o magbigay ng suporta. Isang umaga, dumating si Kapitan Berto na may dalang dalawang maliit na sako ng arina at sariwang karne. Sinabi niyang nag-ambagan ang mga residente upang madagdagan ni Elena ang kanyang mga sangkap. Tinitigan sila ni Elena na may namumuong luha. Hindi niya inaasahan ang kabutihang iyon. Sa mahinang boses, nagpasalamat siya. Araw-araw, ang gotohan ay naging lugar ng pagtitipon ng mga taga-nayon. Ang mga estudyante ay nakaupo sa mahabang bangko habang humihigop ng goto. Ang mga magsasaka ay humihinto sandali bago pumunta sa bukid, at ang mga may bahay ay nagdadala ng kwento mula sa palengke. Ang tawanan at magagaang usapan ay muling pumuno sa lugar na dati puno ng kalungkutan. Pakiramdam ni Elena ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang kanyang buhay. Madalas niyang tinitingnan ang paligid ng kanyang gotohan habang nakangiti. Sa dingding, nakasabit pa rin ang luma nilang litrato ni Cardo na nagsisimula ng kumupas. Sa tuwing titingnan niya ito, bumubulong siya sa kanyang sarili na natutunan na niyang magpatawad. Hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Nang hapong iyon, habang papalubog na ang araw, isang maliit na bata ang dumating na may dalang bulaklak ng bayabas mula sa bakuran. Ibinigay niya ito kay Elena habang sinasabing-sabi ng kanyang ina, nagdadala ng biyaya ang gotohang ito sa mga residente. Ngumiti si Elena at hinaplos ang ulo ng bata. Alam niyang ang salitang ibiyaya ay hindi lamang isang papuri, kundi isang pagpapakita ng pagmamahal mula sa mga taong sumuporta sa kanya. Sa gabi, madalas na nakaupo si Elena sa beranda habang nakatingin sa tahimik na kalsada. Nakasindi pa rin ang ilaw ng gotohan, nagre-reflect ng malambot na anino sa basang lupa. Sa di kalayuan, maririnig ang tunog ng rondalla mula sa bahay ng kapitbahay na nag-ensayo para sa piyesta. Nasisiyahan siya sa bawat sandali ng simpleng buhay na iyon. Dahil para sa kanya,
ang kapayapaan ang pinakamalaking regalo matapos ang isang mahabang bagyo. Minsan ay kasama niyang nakaupo si Aling Nelia. Nag-uusap sila tungkol sa maraming bagay, sa panahon, sa mga anak, at maging sa mga alaala ng nakaraan. Sa kanilang usapan, madalas na sinasabi ni Elena na maraming itinuturo ang buhay, lalo na ang kahalagahan ng pag-iingat sa puso upang hindi madaling masunog ng galit. Tumango si Aling Nelia at tumingin sa langit na nagsisimula ng kumislap ng mga bituin. Ilang buwan ang lumipas, ang gotohan ni Elena ay naging lugar para sa sinumang pagod. Walang musika, walang maliwanag na ilaw, tanging isang mainit na kapaligiran na nagpaparamdam sa mga tao na sila ay umuwi. Pinangalanan ni Elena ang kanyang gotohan na gotohan ng payapang puso, isang pangalan na isinilang mula sa mahabang karanasan at mga sugat na sa wakas ay gumaling. Sa tuwing may bagong customer, palaging binabati ito ni Elena ng isang ngiti at pasasalamat. Naniniwala siyang bawat taong dumarating ay may dalang biyaya at panalangin. Minsan, may mga nakaupo ng matagal para lamang magkwento. At si Elena ay matyagang nakikinig. Alam niyang bawat tao ay may pasanin at ang pakikinig ay isang simpleng paraan para gumaan ito. Isang hapon, habang malapit nang magsara ang gotohan, muling dumating si Kapitan Berto. Umupo siya sa harap na bangko habang humihigop ng natirang sabaw sa kanyang mangkok. Sinabi niyang ang pagtingin kay Elena ngayon ay parang pagtingin sa liwanag ng umaga matapos ang isang mahabang gabi. Ipinaalala niyang walang buhay na walang pagsubok. Ngunit bawat pagsubok ay may dalang aral. Yumuko si Elena, dahan-dahang dumaloy ang luha. Sinabi niyang hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa tulong ng mga tao sa paligid niya. Nagpapasalamat siya dahil mula sa pagdurusa, natutunan niyang pahalagahan ang bawat maliit na kabutihan. Nang gabing iyon bago matulog, tiningnan ni Elena ang langit mula sa bintana ng kanyang kwarto. Sa labas, maririnig ang mahinang huni ng mga kuliglig. Tumikit siya at nanalangin, hindi na may kasamang iyak, kundi may pasasalamat. Hiniling niyang bawat taong nasaktan ay mabigyan ng parehong pagkakataon na bumangon tulad niya. Ang gotohan sa gilid ng daan ay hindi na lamang isang lugar na nagbebenta ng pagkain. Ito ay naging isang simbolo ng buhay kung saan natutunan ng mga tao ang tungkol sa katapatan, pasensya, at kahulugan ng pagpapatawad. Mula sa simpleng kusina na dati puno ng luha, ngayon ay dumadaloy ang amoy ng bagong pag-asa na nagpapainit sa buong Barangay Tala. Dumating ang tag-araw, nagdadala ng mainit na hangin sa Barangay Tala. Ang daan ng lupa na dati madulas dahil sa ulan ay ngayon ay tuyo at maalikabok. Ang mga puno ng bayabas ay hitik sa bunga at ang matamis nitong amoy ay madalas na dala ng hangin sa hapon. Sa gilid ng daan, ang gotohan ni Elena ay araw-araw na puno ng tao. Ngayon, hindi lamang mga residente ang dumarating, kundi pati na rin ang mga tao mula sa kalapit na barangay matapos marinig ang kwento tungkol sa gotong ginawa ng may puso. Sa bawat mangkok na inihahain, naroon ang katapatan at sigla na nagbibigay ng kapayapaan sa sinumang tumikim nito. Hindi na nag-iisa si Elena. Ilang kabataan ang tumutulong sa gotohan. Nariyan si Siti na magaling mag-asikaso ng mga customer at si Daddy, isang binatang dati madalas walang trabaho, ngayon ay masipag na gumigiling ng karne. Itinuturing sila ni Elena na parang pamilya. Madalas niyang sinasabi na mas matamis ang biyaya kung ibinabahagi. Si Aling Nelia na mula sa simula ay laging nandyan ay ngayon ay mas madalas nang ngumingiti. Madalas niyang sinasabi sa mga residente na si Elena ay hindi lamang nagbukas ng gotohan, kundi nagbukas din ng puso ng maraming tao. Mabilis na kumalat ang mga salitang iyon na ginagawang isang lugar ng pahinga ang maliit na gotohan para sa sinumang pagod. Madalas ding dumalaw si Kapitan Berto. Nagdadala siya ng balita mula sa barangay hall at minsan ay tumutulong sa pamamahagi ng libreng pagkain para sa mga ulila tuwing Biyernes. Ang ideyang iyon ay mula mismo kay Elena. Nais niyang suklian ang lahat ng kabutihang natanggap niya. Mula noon, tuwing Biyernes ng hapon, ang amoy ng sabaw ng goto ay pumupuno sa maliit na kalsada ng Tala at ang tawanan ng mga bata ay pumupuno sa hangin. Ang mga araw ni Elena ngayon ay puno ng gawain. Hindi na siya gumigising na may lungkot, kundi may bagong sigla. Sa tuwing hinahalo niya ang sabaw sa malaking kaldero, naaalala niya ang kanyang nakaraan, hindi na may kasamang luha, kundi may pasasalamat. Naniniwala siyang ang mga sugat ng nakaraan ang nagpatatag sa kanya. Isang umaga,
isang batang ina ang dumating kasama ang kanyang anak. Nagkwento siyang nawala ng trabaho ang kanyang asawa at nagtitipid sila. Tiningnan sila ni Elena ng mailambing, saka naghain ng 2 mangkok ng goto nang hindi humihingi ng bayad. Tumanggi sana ang ina, ngunit sinabi ni Elena na minsan, ang maliit na kabutihan ay maaaring maging simula ng tapang para mabuhay. Nalaman ito ng mga residente. Kinabukasan, ilang tao ang dumating na may dalang mga sangkap at nag-iwan ng kaunting pera. Nais nilang ipagpatuloy ni Elena ang pagbabahagi. Ang maliit na gotohan ay unti-unting naging isang lugar ng biyaya. Hindi lamang para kumain, kundi para palagin ang pagmamalasakit sa kapwa. Sa gabi, madalas na nakaupo si Elena sa beranda habang nakikinig sa tawanan ng mga bata mula sa kalsada. Tinitingnan niya ang mga bituin sa langit ng tala na malumanay na kumikinang. Sa kanyang puso, pakiramdam niya ay gumagaling din ang nayon kasama niya. Wala nang mapanuring tingin o bulungan na dati madalas marinig. Ang naroon ngayon ay mga ngiti at panalangin na nagpapalakas sa isa't isa. Minsan ay ipinapaalala ni Aling Nelia na walang perpektong buhay. Palaging sinasagot ni Elena na hindi mahalaga ang pagiging perpekto. Ang mahalaga ay ang payapang puso. Nagtatawanan sila, naaalala ang nakaraan na dati puno ng kalungkutan, ngunit ngayon ay isang kwento ng pagkatuto. Ilang buwan nang lumipas, bumisita ang kapitan ng barangay. Narinig niya ang tungkol sa gutuhan ni Elena mula sa mga residente at gusto niyang makita ito mismo. Humanga siya sa paraan kung paano ginawang lakas ni Elena ang kalungkutan. Sa harap ng mga residenteng nagtipon, pinuri ng kapitan ang katapangan ni Elena at sinabing siya ay naging isang halimbawa para sa marami. Yumuko si Elena sa hiya. Sinabi niyang hindi siya isang pambihirang tao, isang babae lamang na nadapa at sinubukang bumangon. Lahat ng ginawa niya ay mula sa tulong ng mga mabubuting tao sa paligid niya. Simple ang kanyang mga salita, ngunit nagpaiyak ito sa marami. Mula ng araw na iyon, ang Barangay Tala ay nakilala hindi lamang dahil sa malamig na hangin, kundi dahil din sa kwento ng isang maliit na gotohan na nagtuturo ng kahulugan ng katapatan. Madalas na dumadalaw ang mga tao mula sa kalapit na barangay, hindi lamang para kumain, kundi para maramdaman ang kapayapaan sa lugar na iyon. Isang gabi, nang sarado na ang gotohan at isang madilim na ilaw ang nakasindi sa kusina, mag-isang nakaupo si Elena. Tinitigan niya ang malaking kaldero sa harap niya. Sa refleksyon ng ilaw, nakita niya ang anino ng kanyang dating sarili na marupok. Mumiti siya at bumulong na sa wakas, mula sa malalim na sugat ay tumubo ang isang lakas na hindi matitinag. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng sabaw ng goto na natira pa. Sa labas, ang mga dahon ng bayabas ay marahang gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Payapa ang Barangay Tala. Habang sa loob ng maliit na gotohan, isang babae ang nagpapasalamat sa buhay dahil binigyan siya ng pagkakataon na magsindi ng bagong ilaw sa gitna ng kadilimang minsan niyang pinagdaanan. Dahan-dahang lumipas ang panahon sa Barangay Tala. Ang hangin sa umaga ay may dalang amoy ng mga ligaw na bulaklak mula sa gilid ng palayan. Ang gotohan ni Elena ay hindi na lamang isang kainan, kundi bahagi na ng kwento ng buhay ng mga residente. Maraming tao ang dumarating doon, hindi lamang para punan ang tiyan, kundi para punan din ang pagod na puso. Tuwing hapon, nakaupo si Elena sa silyang kawayan malapit sa kusina, napapaligiran ng mga kabataang gustong matuto mula sa kanya. Sina Siti, Daddy, at ilang iba pang kabataan ay madalas na tumutulong habang nakikinig sa mga kwento ni Elena. Hindi siya nagkukwento na mailungkot, kundi may kapayapaan na nagbibigay ng ginhawa sa sinuman. Sinasabi niyang ang buhay ay palaging nagbibigay ng dalawang pagpipilian, magalit o magpatawad, sumuko o bumangon. At kapag pinili ng isang tao na magpatawad, ang kanyang puso ay magiging isang tahanan para sa marami. Nakinig ang mga kabataan na may kumikinang na mga mata. Naramdaman nilang nakakuha sila ng mahalagang aral, hindi mula sa libro, kundi mula sa totoong karanasan. Isang araw, sinabi ni Daddy na gusto niyang magbukas ng maliit na negosyo malapit sa palengke. Tinapik siya ni Elena sa balikat na may ngiti ng pagmamalaki. Sinabi niyang ang katapangan ang unang hakbang patungo sa biyaya. At tinulungan niya si Daddy ng kaunting puhunan. Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang dumami ang customer sa maliit na tindahan ni Daddy. At sa tuwing titingnan niya si Elena mula sa malayo, palagi siyang nag-uumpog ng mga palad bilang pasasalamat.
Naging masaya si Elena, hindi dahil sa pera, kundi dahil nakikita niyang umuunlad ang iba. Naalala niya ang mga panahong pakiramdam niya ay mag-isa siya at wasak. Ngayon, sa tuwing nakikita niyang umingiti ang isang kabataan sa kanyang gutuhan, alam niyang ginabayan siya ng Diyos sa tamang landas. Madalas na sinasabi ni Aling Nelia na si Elena ay naging isang maliit na ilawan sa tala. Ang mga salitang iyon ay nagpapangiti kay Elena. Palagi niyang sinasagot na isa lamang siyang ordinaryong babae na natuto mula sa mga pagkakamali. Ngunit sa katahimikan, alam niyang itinuturo ng buhay sa mga tao ang mga aral sa pamamagitan ng malalalim na sugat. Isang hapon, dumating ang kapitan ng barangay kasama ang ilang kabataan mula sa ibang nayon. Ipinakilala niya sila kay Elena. Gusto nilang matuto kung paano mamahala ng isang simpleng negosyo at bumuo ng sigla sa gitna ng kahirapan. Tinanggap sila ni Elena ng may bukas na mga kamay. Naghanda siya ng mainit na tsaa at nagsimulang magkwento tungkol sa mahabang paglalakbay na humubog sa kanya. Nakinig ang mga kabataan ng may buong atensyon. Walang ibang tunog sa silid kundi ang malumanay at payapang boses ni Elena. Hindi siya nagsalita tungkol sa kita o stratehiya, kundi tungkol sa katapatan at pasensya. Sinabi niyang ang biyaya ay dumarating kasama ng pagiging tapat at ang pagpapala ay isinilang mula sa isang pusong hindi naiinggit sa iba. Pagkaalis nila, umupo si Elena sa beranda habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagdilim ng kalsada. Pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang direksyon ng kanyang buhay. Mula sa isang lugar na dati puno ng lungkot, ngayon ay isinilang ang kabutihan na kumakalat sa maraming puso. Naalala niya ang kanyang ina at bumulong na sa wakas ay naiintindihan na niya ang kahulugan ng pagiging matatag nang hindi nawawala ang lambing. Nang gabing iyon, marahang umihip ang hangin mula sa kabundukan. Ang mga dahon ng bayabas ay marahang gumagalaw at ang huni ng mga kuliglig ay pumuno sa katahimikan. Sa kusina, nag-aayos ng mga plato si Siti habang mahinang umaawit. Ngumiti si Elena nang makita siya. Pakiramdam niya ay puno na muli ng buhay ang kanyang tahanan, puno ng mga boses at tawanan na dati nawala. Lumipas ang mga araw at ang gutuhan ay naging lugar kung saan nagbabahagi ng kwento ang mga tao. Minsan, isang magsasaka ang dumarating na may dalang ani at ibinabahagi ito sa iba. Minsan, isang guro ang humihinto at nagkukwento tungkol sa mga batang natututong magbasa. Pakiramdam ng lahat ay parang pangalawang tahanan ang gutuhan. Isang lugar kung saan sila tinatanggap ng walang kondisyon. Ang isang hapon bago magtakip silim, ang araw ay nag-reflect ng kulay kahel na liwanag sa gutuhan. Nakaupo si Elena sa harap na bangko habang nakatingin sa tahimik na kalsada. Nakita niya ang ilang bata na nagtatakbuhan na may dalang bola. Masayang nagtatawanan. Uminit ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang nakikita niya ang kanyang sariling pagkabata. Isang panahon kung saan simple ang buhay ngunit puno ng tawa. Dumating si Aling Nelia na may dalang dalawang mangkok ng goto at umupo sa tabi ni Elena. Sabay silang kumain habang ninanamnam ang tanawin. Sa gitna ng kanilang usapan, sinabi ni Aling Nelia na ang gutuhan na ito ay hindi lamang nagpapabusog ng tiyan, kundi nagpapakalma rin ng kaluluwa. Umiti si Elena at sinabing nangyari ang lahat ng ito dahil sa panalangin ng mga mabubuting tao, tulad ni Aling Nelia at ng iba pang residente. Pagsapit ng gabi, malumanay pa ring nakasindi ang ilaw ng gutuhan. Sa loob, ang amoy ng sabaw ay may kasamang tawanan ng mga kabataang natututong gumiling ng karne. Sa labas, kumikinang ang mga bituin sa malinaw na kalangitan ng tala. Matagal na tinitigan ni Elena ang langit, payapa ang pakiramdam. Alam niyang ang kanyang buhay ngayon ay hindi na tungkol sa pagsisisi, kundi tungkol sa kung paano panatilihing nakasindi ang ilaw para sa iba. Ang panahon ay patuloy na lumilipas ng walang ingay. Lumipas ang mga taon at ang buhay sa Barangay Tala ay naging mas masigla. Ang mga daanang dati tahimik ay ngayon ay madalas ng dinadaanan. Mas masigla ang palengke at ang maliit na gutuhan sa gilid ng daan ay nananatiling matatag na may amoy ng mainit na sabaw na laging nag-aanyaya sa sinuman na huminto. Ang tigutuhan ng payapang puso ay nakilala na hanggang sa kalapit na mga barangay. Maraming tao ang dumarating, hindi lamang dahil sa masarap nitong goto, kundi dahil gusto nilang makilala ang may-ari, isang babaeng matyaga at puno ng pagmamahal na nagngangalang Elena. Hindi na bata si Elena. Nagsisimula ng pumuti ang kanyang buhok,
Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng parehong init. Sa tuwing babatiin niya ang isang customer, palaging may malambot na ngiti sa kanyang mukha. Walang sinuman ang nakakaalam kung gaano kahaba ang daan na kanyang tinahak para makangiti ng ganoon. Tuwing hapon pagkatapos magsara ng gotohan, nakaupo siya sa bangkong kahoy sa harap ng bahay. Mula doon, pinagmamasdan niya ang ngayon na dahan-dahang nababalot ng takip silim. Ang mga bata ay tumatakbo pa uwi. Ang mga magsasaka ay naglalakad patungo sa kanilang mga bahay na may pagod ngunit masayang mukha. Ngumingiti si Elena, alam niyang ito ang totoong buhay, simple ngunit puno ng kahulugan. Isang araw, dumating si Siti na may dalang magandang balita. Ang kanyang negosyo ng paggawa ng chicharong bulaklak ay nagsisimula ng kumita sa palengke. Nagpasalamat siya kay Elena sa pagbibigay ng puhunan at suporta. Tiningnan siya ni Elena nang may pagmamalaki, sinabing ang tunay na tagumpay ay hindi para sa may maraming pera, kundi para sa mga hindi natatakot sumubok. Madalas ding tumulong si Daddy sa gotohan. Kahit na may sarili na siyang negosyo, sinabi niyang ang pagtatrabaho doon ang nagturo sa kanya ng kahulugan ng katapatan. Lahat na nakakilala kay Elena ay palaging may dalang aral pa uwi. Tuwing Biyernes ng hapon, ang gotohan ay nanatiling lugar ng pagbabahagi. Si Elena at ang mga residente ay naghahanda ng libreng pagkain para sa mga ulila, mga manggagawa, o sinumang nangangailangan. Walang listahan ng pangalan, walang limitasyon, sinumang dumating ay tinatanggap ng may bukas na mga kamay. Madalas na sinasabi ni Kapitan Berto na ang ganitong kabutihan ang bagong hininga para sa nayon. Nagkukwento siyang maraming tao na dati isarado ang isip ay ngayon ay mas nagmamalasakit sa kapwa. Ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang maliit na gotohan na itinayo ng may tapat na puso. Nang gabing iyon, pagkaalis ng lahat, mag-isang nakaupo si Elena sa kusina. Ang apoy sa kalan ay nagsisimula ng mamatay, nag-iiwan ng nanginginig na pulang liwanag. Tinitigan niya ang malaking kaldero na naging saksi sa kanyang buhay. Sa refleksyon ng liwanag, nakita niya ang anino ng kanyang batang sarili, puno ng sugat at luha. Ngunit ngayon, ang anino na iyon ay nakangiti. Pumikit si Elena, bumulong na hindi laging madali ang buhay. Ngunit sa likod ng bawat pagsubok, palaging may aral na naghihintay na matuklasan. Nagpapasalamat siya dahil binigyan pa siya ng Diyos ng panahon para itama ang nakaraan sa pamamagitan ng kabutihan. Ilang araw ang lumipas, dumating ang kapitan ng barangay kasama ang isang grupo mula sa bayan. Nagdala sila ng isang plaque ng pagkilala para kay Elena. Nais ng lokal na pamahalaan na bigyan siya ng parangal para sa kanyang serbisyo na nagbigay inspirasyon sa komunidad at nagtaguyod ng diwa ng bayanihan. Nagulat si Elena. Hindi niya inaasahan na makakatanggap ng parangal. Sa harap ng mga residenteng nagtipon, tumayo siya na may nanginginig na kamay. Sa mahinang boses, sinabi niyang lahat ng ito ay hindi bunga ng kanyang sariling pagsisikap, kundi resulta ng panalangin at pagkakaisa ng buong barangay tala. Simple ang kanyang mga salita, ngunit nagpaiyak ito sa marami. Sa gitna ng palakpakan, umiti si Elena habang nakatingin sa langit. Alam niyang nakatingin ang kanyang ina mula sa itaas, nakangiti rin ng may pagmamalaki. Ilang linggo matapos iyon, nagsimulang dumalang na ang paglabas ni Elena sa gotohan. Ang kanyang edad ay nagpapahina sa kanyang mga hakbang. Ngunit, sa tuwing nakaupo siya sa harap ng bahay, palaging may dumadalaw. Ang mga bata ay nagdadala ng bulaklak, ang mga ina ay nagdadala ng pagkain, at ang mga kabataan ay humihingi ng payo. Isang maliwanag na hapon, habang lumulubog ang araw sa likod ng burol, pinanood ni Elena ang kanyang gotohan na ngayon ay pinamamahalaan ni na Siti at Daddy. Payapa ang kanyang pakiramdam. Alam niyang magpapatuloy ang gotohan kahit wala na siya. Umiti siya at marahang sinabing bawat kabutihang ating itinatanim ay tutubo at mamumulaklak kahit wala na ang kamay na nagtanim. Ilang panahon ang lumipas, kumalat sa buong nayon ang balita ng pagpanaw ni Elena. Nagluksa ang mga residente. Ngunit walang malakas na iyak, tanging mga tapat na panalangin. Sa harap ng kanyang gotohan, nagsindi ang mga tao ng maliliit na kandila at nagkalat ng mga bulaklak ng bayabas. Ang bulaklak na laging simbolo ng alaala sa tala. Tumayo si Kapitan Berto sa harap ng mga residente at sinabing nag-iwan si Elena ng isang pamana na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Nag-iwan siya ng isang halimbawa kung paano maaaring bumagsak ang isang tao,
Ngunit maaari pa ring bumangon kung ang kanyang puso ay nakasandal sa kabutihan. Mula ng araw na iyon, ang gotohan ni Elena ay naging isang lugar ng alaala at pag-asa. Pinangalanan ng mga residente ang maliit na kalsada sa harap nito na Daang Payapang Puso, bilang paggalang sa babaeng nagturo sa kanila ng kahulugan ng pasensya, pagmamahal at katapatan. At sa tuwing lumulubog ang araw sa tala, ang sinag nito ay laging malumanay na tumatama sa tablang kahoy na may pangalan ng gotohan. Na tila nagpapaalala sa sinumang dumadaan na sa bawat pagsubok ng buhay, palaging may puwang para magpatawad, bumangon at magkalat ng pagmamahal.